Ito ba ang Bonifacio Global City sa Taguig? Isang tanawing halos hindi mo mapaniniwalaan ang unti-unting sumisibol ngayon sa kabisera ng Mongolia. Ang mga nagniningning na signboard na nakasulat sa wikang Filipino na nagkalat sa buong siyudad. Ang mga pamilyar na linya mula sa mga teleserye na maririnig mo sa mga lansangan at ang isang datos na yumanig sa buong mundo at 80% ng populasyon ay sumusuporta sa integrasyon sa Pilipinas. Hindi Tsina, hindi rin Russia, bakit Pilipinas ang kanilang pinili? Bakit ang isang bansa ng lahing matatapang at may sariling pagkakakilanlan ay mas minahal pa ang wikang Filipino kaysa sa sarili nilang wika? Sa likod nito ay may isang kuwentong hindi kailanman mababasa sa mga aklat ng kasaysayan. Isang kuwentong hindi mo kayang pakinggan ng hindi lumuluha. Ito ay kuwento ng isang babaeng Pilipina at ng isang diksyonaryo. Ito ay isang tunay na salaysay ng himala. Kung paano nailigtas ang isang bansang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa at kung paano pinag-isa ang mga kaluluwa sa kabila ng magkaibang lahi. Ang mga Mongol na dagsaang pumupunta sa Ninoy Aquino International Airport, ang 90% ng populasyon na nahuhumaling sa kulturang Pilipino at ang nakakabahalang pangamba sa pagkakakilanlang Mongol, ang katotohanan ay ang buong Mongolia ay nagkakagulo dahil sa Pilipinas. Habang ang Philippine Fever ay laganap sa mga bansa sa gitnang Asya, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa Ulaanbaatar, ang kabisera ng Mongolia. Mahigit 60% ng mga signboard sa sentro ng lungsod ay nakasulat sa wikang Filipino. Mula sa mga kabataang Mongol hanggang sa mga taxi driver, ipinagmamalaki nilang bigkasin ng perpekto ang mga linya mula sa mga sikat na pelikula at teleseryeng Pilipino. Ayon sa isang survey noong 2025, lumabas na halos 80% ng populasyon ay sumasang-ayon sa isang economic integration sa Pilipinas. Hindi Tsina, hindi rin Russia. Ang Pilipinas, isang kapuluan na hindi gaanong kalaki at may katamtamang populasyon, ang siyang nagdala ng malaking pagbabagong ito. Narito ang isang nakagugulat na tunay na kwento ng isang babaeng taga-probinsya sa Mongolia na naglakbay patungong Ulaanbaatar. Dahil sa bansang tinatawag na Pilipinas, nagkaroon siya ng isang makahimalang buhay. Agad kong ibabahagi ang nakakaantig at kamangha-manghang kuwentong ito. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang like button para suportahan ang channel na ito. Nagpapasalamat ako sa lahat ng manonood na sumubaybay sa akin at dalangin kong manatili kayong malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba ng mabuhay ang Pilipinas. Magandang araw. Ako si Bat Jargal. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang araw na iyon, noong ako'y 25 taong gulang, nang unang tumapak ako sa Ulaanbaatar. Lumaki ako sa isang maliit na nayon sa kanlurang Mongolia na tinatawag na Bayan, Olji. Ito ay isang lugar kung saan karamihan ay mga nomad at marami ang namumuhay ayon sa tradisyong minana pa mula sa henerasyon ng aking lolo. Ganito rin ang aming pamilya. Ang aking lolo ay buong buhay na nag-alaga ng mga tupa at kambing para protektahan ang mga kapatagan. Lagi niyang sinasabi sa akin, tayong mga Mongol ay dapat protektahan kung ano ang sa atin. Kapag nagpadala tayo sa kultura ng dayuhan, mawawala ang ating pagkakakilanlan. Dahil dito, halos wala akong interes sa bansang Pilipinas. O mas tamang sabihin, wala akong pagkakataong magkaroon ng interes. Kakaunti lang ang telebisyon sa aming nayon, at kapag nagkakatipon ang mga kaibigan kong kabataan para pag-usapan ang mga teleserye o OPM, para sa akin ay isa lamang itong ingay. Ang tanging pinagtuunan ko ng pansin ay ang aking pag-aaral. Nais kong maging isang diplomat. Pangarap kong katawanin ang Mongolia sa entablado ng mundo. Kaya't nag-aral ako ng mabuti at sa wakas ay nakapasa sa master's program ng diplomacy sa International University sa Ulaanbaatar. Tuwang-tuwa ang buong pamilya ko. Maging ang aking lolo ay mahigpit na hinawakan ang aking kamay at sinabing ipinagmamalaki niya ako, ngunit ng araw na sumakay ako sa bus patungong syudad, malinaw na tumatak sa aking isipan ang huling habilin ng aking lolo. Kahit nasa syudad ka na, huwag mong kalilimutan na isa kang Mongol. Huwag kang magpapadala sa impluwensya ng mga dayuhan. Tumango ako at nangako. Ngunit pagdating ko sa Ulaanbaatar,
Hindi ko inaasahan kung gaano kahirap tuparin ang pangakong iyon. Mula pa lamang sa pagbaba ko sa airport may kakaiba na. Binati ako ng isang sales lady sa duty-free shop, ngunit hindi sa wikang Mongol. Magandang araw po. Nagulat ako at sumagot sa wikang Mongol. Ngumiti lamang ang sales lady at inulit ang sinabi sa Filipino. Mas madalas na pong gamitin ang Filipino dito sa Ulaan Baatar ngayon. Kahit nagtataka, binitbit ko ang aking bagahe at lumabas ng airport. Habang nakasakay sa taxi, papunta sa aking tutuluyan, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko sa labas ng bintana. Halos lahat ng signboard ay nakasulat sa Filipino. Adobo Kingdom, Manila Chicken Inasal, Kapihan sa Maynila, Bahay Pansitan. Mas marami pa ang mga signboard sa Filipino kaysa sa Mongol. Noong una, akala ko ay namamalikmata lang ako. Ngunit habang papalapit ang taxi sa sentro ng lungsod, lalo pang dumami ang mga nakasulat sa Filipino. Maging ang isang tindahan ng tradisyonal na pagkaing Mongol ay may signboard na Ulaan Baatar Lechon House. Tinanong ko ang taxi driver. Manong, bakit po napakaraming signboard sa Filipino? Ngumiti ang driver at sumagot. Mahilig kasi ang mga kabataan ngayon sa kulturang Pilipino. Mga teleserye, OPM, pagkaing Pinoy, lahat gusto nila. Kapag isinulat mo sa Filipino ang pangalan ng tindahan mo, mas maraming customer ang darating. Hindi ako makapaniwala. Nasa Mongolia kami. Pero bakit mas tinatangkilik ang wikang Filipino kaysa sa sarili naming wika? Pagdating ko sa aking dormitoryo at habang inaayos ang aking mga gamit, ito pa rin ang laman ng isip ko. Mula sa bintana, natanaw ko ang isang convenience store sa kabilang kalsada. May nakasulat na tindahan ni Aling Nena, Ulaan Baatar Branch sa wikang Filipino. Dahil sa kuryosidad, pumasok ako. Para kang nasa isang convenience store sa Pilipinas. Mga instant pancit canton, chichirya, at mga matatamis na galing sa Pilipinas ang pumupuno sa mga estante. Ang tugtog sa loob ay isang sikat na OPM song. Bumili ako ng isang bote ng tubig at tinanong ang tindera. Halos lahat po ba ng customer dito ay produktong Pilipino ang binibili? Opo. Sagot niya na parang ito na ang pinakanatural na bagay sa mundo. Lalo na ang mga kabataan, halos produktong Pinoy lang ang binibili nila. Pinakasikat ang instant pansit. Sunod ang mga chichirya at juice. Hindi na ako nagtanong pa. Bumalik ako sa aking kwarto at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ng aking lolo. Huwag magpapadala sa dayuhan. Protektahan ang pagkakakilanlang Mongol. Ngunit ang siyudad na ito ay tila nalunod na sa kultura ng Pilipinas. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Ito ba talaga ang kabisera ng aking bansa? Para itong isang maliit na Maynila. Nandito ako para mag-aral ng diplomasya, ngunit ano pa ang dapat kong matutunan? Hindi ko pa alam noon kung bakit nagbago ng ganito ang siyudad na ito, kung ano ang simula ng lahat. At hindi ko kailanman inakala na ang pagbabagong ito ay ganap na ring babago sa aking buhay. Ang unang araw ko sa unibersidad ay mas lalo pang nakagugulat. Sa orientation, sinabi ng dekano ng Diplomacy Department sa mga bagong mag-aaral, para maging mga diplomat ng Mongolia, mahalaga ang Ingles, Sino at Ruso. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang wikang Filipino. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang Filipino ang pinakamahalaga. Nagpatuloy ang dekano. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking trade partner ng Mongolia ay ang Pilipinas. 1-3% ng kabuuang importasyon natin ay galing sa Pilipinas at mahigit 4 na pungkumpong kumpanyang Pilipino na ang nag-ooperate dito. Kapag nasa larangan na kayo ng diplomasya, hindi kayo makakapagtrabaho ng maayos kung wala kayong alam sa Filipino. Pagkarinig ko nito, nakita ko ang mga katabi kong estudyante na tumatango na para bang ito ay isang katotohanang matagal na nilang alam. Nakataas ako ng kamay at nagtanong, Professor, pero kami po ay mga Mongol, bakit kailangan naming mag-aral ng Filipino? Hindi po ba't mas mahalagang protektahan muna ang sarili nating wika at kultura? Biglang tumahimik ang buong silid. Alang pagalang adalata kay, ilang estudyante ang tumingin sa akin na may pagtataka. Nag-alinlangan ang dekano, bago sumagot. Siyempre,
Mahalaga ring protektahan ang ating wika at kultura, ngunit ang diplomasya ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa praktikal na aspeto, ang pinakamahalagang partner ng Mongolia ngayon ay ang Pilipinas. Hindi ito isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Wala na akong masabi. Pagkatapos ng klase, habang nasa hallway, nilapitan ako ng ilang kaklase. Sabi ng isang babae, "Ba't Jargal? Hindi ka talaga marunong mag-Filipino? Karamihan sa amin, intermediate level na." Umiling ako. Hindi. Galing ako sa probinsya at wala akong interes sa mga teleserye o OPM. Gulat na sinabi ng isang lalaking estudyante. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Kami, noong high school pa lang, natuto na ng Filipino dahil sa panonood ng mga teleserye. Naging mailap ako sa pakikipag-usap sa kanila. Pakiramdam ko, napag-iwanan na ako ng panahon. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula ang aming unang major subject, International Relations. Nagbigay ng isang paksa ang propesor para sa diskusyon, sino ang pinakamahalagang diplomatic partner para sa pag-unlad ng ekonomiya ng Mongolia. Nagsimulang magtaas ng kamay ang mga estudyante at halos lahat ay sumagot ng Pilipinas. Sabi ng isang estudyante, "Nagbibigay sa atin ang Pilipinas ng teknolohiya at kapital at tayo naman ay nagbibigay ng ating mga likas na yaman. Hindi nila tayo minamaliit tulad ng Tsina at hindi sila isang banta tulad ng Russia. Sila ay isang tunay na partner." Sumang-ayon ang isa pa. Ang 87% ng mga bus sa Ulaan Baatar ay gawa sa Pilipinas. Araw-araw, sumasakay tayo sa bus na gawa sa Pilipinas papasok sa trabaho. Malalim na ang naging bahagi ng Pilipinas sa ating buhay. Habang pinapakinggan ko sila, lalo akong nakaramdam ng pagiging iba. Sa kalagitnaan ng klase, nagpanood ang propesor ng isang video tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinasabi sa video na 60 taon na ang nakalipas, mas mahirap pa ang Pilipinas kaysa sa Mongolia, ngunit ngayon ay isa na itong maunlad na bansa. Sabi ng propesor, ang per capita GDP ng Pilipinas ay tumaas ng 350 beses sa loob ng 6 taon. Kaya rin nating umunlad tulad ng Pilipinas. Pagkatapos ng klase, pumunta ako sa library. Gulong-gulo ang isip ko. Habang naghahanap ng libro, aksidente kong nakita ang isang lumang diksyonaryo. Nakasulat dito, Filipino-Mongol Dictionary. Kupas na ang pabalat at hindi malaman kung kailan ito ginawa. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Mula pa lang sa unang pahina, may kakaiba na. Puno ito ng mga markang X na gawa sa pulang panulat, at sa gilid ay may maliliit na sulat. Mali ang salin na ito. Ang tamang kahulugan ay, nagpatuloy ako sa paglilipat ng mga pahina, at halos lahat ng salita ay may pagwawasto. Lalo akong nagulat nang makita ko ang salitang pag-ibig. Sa diksyonaryo, mali itong isinalin bilang kaaway, at sa gilid, nakasulat sa pulang tinta, kabaligtaran. Tinatayang 70% ng diksyonaryong ito, na gawa ng isang bansa sa Hilaga, ay mali. Noon ako nagtaka, sino ang nagtiyagang suriin at iwasto ang bawat salita sa diksyonaryong ito? At bakit napakadetalyado ng kanyang mga tala? Tiningnan ko ang likod na pabalat ng diksyonaryo. May maliit na pangalang nakasulat doon, Dr. Elena Reyes. Nilapitan ko ang librarian. Sino po si Dr. Reyes? Tiningnan ako ng librarian na may pagtataka. Hindi mo kilala si Dr. Reyes? Profesor siya sa Filipino Language and Culture Department ng universidad natin. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang Filipino Language Center sa Mongolia. Nagtanong pa ako, ano po ang Filipino Language Center? Bumuntong hininga ang librarian at nagpaliwanag. Isang institusyon na nagtuturo ng Filipino. May 4 na ganyan sa buong Mongolia at ang pinakamatanda ay dito sa universidad natin. Si Dr. Reyes ang naghirap sa diksyonaryong iyan 30 taon na ang nakalipas at nagpuyat siya sa loob ng 15 taon para makagawa ng bago. Nang marinig ko iyon, kumabog ang dibdib ko. 30 taon na ang nakalipas? 15 taon siyang nagpuyat? Tinanong ko sa librarian kung maaari kong makausap si Dr. Reyes. Itinuro niya ang lokasyon ng kanyang opisina
at agad akong nagtungo roon. Nanginginig ang kamay ko habang kumakatok sa pinto ng kanyang opisina. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko, babaguhin ng pagkikitang ito ang aking buhay. Bumukas ang pinto at isang babaeng nasa 60s na may mahinahong anyo ang sumalubong sa akin. Magandang araw. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nanginginig ang boses kong sumagot. Magandang araw po, Professor. Ako po si Batjer Gal, isang bagong mag-aaral sa diplomacy. Nakita ko po ang luma ninyong diksyonaryo sa library. Nais ko po sanang malaman ang kuwento sa likod nito. Tinitigan ako ng propesora sandali, saka ngumiti. Ganoon ba? Halika, pumasok ka. Magtsaa muna tayo habang nag-uusap. At ganoon nga, pumasok ako sa opisina ni Dr. Reyes. At sa araw na iyon, narinig ko ang simula ng mahabang kuwento kung bakit ang Ulaan Baatar ay naging isang siyudad na bumabati sa wikang Filipino. Ang opisina ni Dr. Reyes ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Puno ang mga bookshelf ng mga aklat-aralin sa Filipino at mga libro tungkol sa kasaysayan ng Mongolia. Sa isang pader, siksikan ang mga litrato niya kasama ang kanyang mga estudyante. Inabutan niya ako ng tsaa at nagtanong, sabi mo, galing ka sa bayan, Olgi. Napakalayong lugar niyan. Kahanga-hanga na naparito ka para mag-aral ng diplomasya. Tumango ako at sumagot. Pangarap ko po kasing maging diplomat. Pero mula nang dumating ako sa syudad na ito, nalilito po ako. Pakiramdam ko, lahat ay nababalot na sa kultura ng Pilipinas. Tumingin si Dr. Reyes sa labas ng bintana bago nagsalita. Naiintindihan ko, ganyan din ang naramdaman ko noong una akong dumating sa Mongolia. Pero kabaligtaran nga lang. Nagtaka ako at nagtanong, kabaligtaran po? Kinuha ng propesora ang lumang diksyonaryo mula sa bookshelf. 30 taon na ang nakalipas mula nang una akong dumating dito sa Mongolia. Ang asawa ko ay isang historiador at napunta kami rito para sa kanyang pananaliksik. Sumama lang ako noon. Mahinahon ang boses ng propesora, ngunit ramdam mo ang bigat ng mahabang panahon na lumipas. Isang buwan pa lang ako rito, nakatanggap ako ng alok mula sa National University para magturo ng Filipino. Mga 5 estudyante lang ang mayroon ako sa isang semestre. Pero ang problema, hindi ang bilang ng estudyante, kundi ang mga kagamitan sa pagtuturo. Binuksan niya ang diksyonaryo at ipinakita sa akin. Bawat salita ay puno ng marka ng pulang panulat. Ito lang ang tanging Filipino-Mongol dictionary na nabili ko sa palengke. Sinubukan kong humanap sa Pilipinas, pero wala. Kaya dito ako bumili. Habang naghahanda ako para sa unang klase ko, napansin kong may mali habang hinahanap ko ang mga salita. Nakikinig akong mabuti sa kanyang kuwento. Nang hanapin ko ang salitang pag-ibig, ang katumbas sa Mongol ay kaaway. Akala ko noong una, nagkamali lang ako ng tingin, pero nang suriin kong mabuti, mahigit 70% pala ay mali. Nagulat ako. Sa isang diksyonaryong 70% ay mali, paano niya naturuan ang kanyang mga estudyante? Mapait na ngumiti ang propesora. Nalaman ko kalaunan na ang diksyonaryong ito ay gawa ng ibang bansa. May teoryang sinadya itong gawing mali dahil sa mga dahilang politikal noong panahon ng Cold War. Sinilip kong mabuti ang diksyonaryo. Totoo nga, halos lahat ng pahina ay may marka ng pagkakamali. Paano po nag-aral ang mga estudyante? Bumuntong hininga ang propesora. Mayroon lamang 3 aklat sa Filipino. Sa library ng universidad, pinagpapasapasahan nila iyon para kopyahin. Isang linggong hihiramin ng isang estudyante, kokopyahin, tapos ipapasa sa susunod, hindi ko maisip. Sa ika-21 siglo, ganoon kaprimitibong paraan sila nag-aral. Kaya napagdesisyonan kong ako na mismo ang gagawa ng mga materyales. Gabi-gabi, sinusulat ko ng mano-mano ang mga halimbawang pangungusap at ipinamamahagi sa mga estudyante kinabukasan. Noon ko napagtanto, kailangan ng lugar na ito ng isang maayos na diksyonaryo. Binuksan ng propesora ang kanyang computer at ipinakita ang isang log ng kanyang trabaho. Ang screen ay puno ng mga listahan ng salita na nakaayos ayon sa petsa. Sinimulan ko ito noong Marso. 30 taon na ang nakalipas. Ang unang salitang ginawa ko ay pamilya.
Inilagay ko ang salin sa Mongol, ang pagbigkas, at mga halimbawang pangungusap. Nanikip ang dibdib ko habang tinitingnan ang talaan. Ang bawat salita ay ginawa ng may buong puso. Inabot ng average na 20 minuto ang paggawa ng isang salita. Kung magtatrabaho ako ng 5 oras sa isang araw, makakagawa ako ng 12 salita. Para makumpleto ang 20,000 salita, kailangan ng 4.5 taon sa kalkulasyon. Nagtanong ako, pero bakit po inabot ng 15 taon? Kumuha ang propesora ng isa pang notebook. Ang bawat salita ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko, lalo na ang mga salitang natatangi sa kulturang Pilipino. Binuksan niya ang isang pahina ng diksyonaryo. Halimbawa, tingnan mo ang salitang bayanihan. Paano mo ito isasalin sa Mongol? Walang direktang katumbas ang bayanihan sa Mongol. Tiningnan ko ang pahina. Isang buong pahina ang paliwanag. Ang bayanihan ay isang damdaming natatangi sa kulturang Pilipino. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad nang walang hinihintay na kapalit. Kung isasalin ng literal, malapit ito sa kooperasyon, ngunit hindi sapat iyon. Para sa mga Pilipino, ang pagbabayanihan ay nakikita sa pagbubuhat ng bahay, pagtulong sa nasalanta ng bagyo, at pagdadamayan sa oras ng pangangailangan. Namangha ako para ipaliwanag ang isang salita. Ganito kahabang sanaysay ang isinulat niya. Ganoon din sa mga salitang tulad ng utang na loob o pakikisama. Hindi ito basta isinasalin. Kailangan mong magsulat ng isang cultural guide. Siguro mga 3,000 salita ang ganoon. Huminto sandali ang propesora at uminom ng tsaa. Sa 10 taon ng pagtatrabaho ko ng mag-isa, bumagsak ang katawan ko. 3 linggo akong naospital. Sinabi ng doktor na itigil ko na ang pagpupuyat, pero hindi ko magawa. Dahan-dahan akong nagtanong, bakit po hindi ninyo matigilan? Itinuro ng propesora ang mga litrato ng kanyang mga estudyante sa pader dahil sa kanila. Noong mga panahong iyon, umabot na sa 500 estudyante sa Filipino Language Center. Pero wala pa ring maayos na diksyonaryo. Tinatanong nila ako, Ma'am, kailan po magkakaroon ng magandang diksyonaryo? Kapag nakikita ko ang mga mata nila, hindi ko kayang huminto. Noon ko naintindihan. Hindi lang ito basta paggawa ng diksyonaryo. Ito ay pagbubukas ng daan para sa mga kabataang Mongol na makapunta sa Pilipinas. Nagpatuloy ang propesora. Mula noon, humingi na ako ng tulong sa aking mga disipulo. Kumuha ako ng 5 pinakamagagaling na estudyante bilang assistants. Ako ang nagsusulat ng draft at sila ang nagre-repaso at nagdadagdag ng mga halimbawang pangungusap. Asulang pabalat na may gintong mga titik. Standard Filipino-Mongol Dictionary. Inabot ito ng 15 taon. Mayroon itong 20,000 salita at bawat isa ay may 3 halimbawang pangungusap. Tinanggap ko ang diksyonaryo at binuklat ito. Napakadetalyado at maayos ang pagkakagawa. Ito po ba ang ginagamit ngayon sa buong Mongolia? May pagmamalaking sinabi ng propesora. Lahat ng 4 na Filipino language centers ay ito ang ginagamit na standard textbook. Ito rin ang required material sa mga Filipino departments sa mga universidad sa Mongolia. At kinikilala rin ito ng gobyerno ng Mongolia bilang opisyal na reference material para sa kanilang interpreter's exam. Noon ko lang lubusang naunawaan kung bakit ang Ulaanbaatar ay naging isang siyudad na bumabati sa wikang Filipino. Hindi sa pamamagitan ng militar o pera, kundi sa pamamagitan ng dedikasyon ng isang tao na nakuha ang puso ng isang bansa. Tinanong ko ang propesora ng huling tanong. Professor, hindi po ba kayo nagsisisi? Sa 15 taong ibinuhos ninyo sa diksyonaryong ito, mariin siyang umiling. Hindi, ni katiting, sa halip, nagagalak ako. Dahil sa diksyonaryong ginawa ko, libu-libong tao ang natututo ng Filipino bawat taon. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga kumpanyang Pilipino at ang iba naman ay nag-aaral sa Pilipinas. Ang aking diksyonaryo ang naging susi sa kinabukasan ng mga kabataang ito. Nang araw na iyon, lumabas ako sa kanyang opisina na may bagong pananaw. Ang 30 taon ng isang tao ay kayang baguhin ang isang buong bansa. At naintindihan ko ang isang katotohanang hindi ko alam. Ang bansang Pilipinas, na dati kong tinatanggihan,
ay may malalim na kahulugan pala para sa Mongolia. Matapos ang pagkikita namin ni Dr. Reyes, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa relasyon ng Pilipinas at Mongolia para sa aking klase. Naghanap ako ng mga lumang artikulo ng dyaryo sa library archives, partikular na nakakuha ng atensyon ko ang mga artikulo noong dekada 90. 30 taon na ang nakalipas, nang bumagsak ang Soviet Union, biglang nawala ang lahat para sa Mongolia. Ang ekonomiya ng Mongolia, na umaasa sa tulong ng Soviet, ay bumagsak. Ang unemployment rate ay umabot sa 37% at ang GDP ay bumaba ng 23%. Nagulat ako sa mga numerong iyon. Noon ko naramdaman kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng henerasyon ng aking mga magulang. Mas lalo akong nagulat sa sumunod na artikulo. Dahil sa klima ng Mongolia, 5 buwan lang sa isang taon, 3 buwan ng tag-araw at 2 buwan ng taglagas ang posibleng magtrabaho sa labas. Sa loob ng 7 buwan ng taglamig, bumababa ang temperatura sa tatasang tapantasang selis, kaya't lahat ng konstruksyon, agrikultura, at pagpapastol ay natitigil. Noon ko naintindihan kung bakit nahihirapan ang aking ama na makahanap ng trabaho tuwing taglamig. Kung 5 buwan ka lang makakapagtrabaho sa isang taon, paano ka mabubuhay sa natitirang 7 buwan? Para sa aking assignment, kinapanayam ko ang isang taong nagtrabaho sa Pilipinas noong dekada 90. Ipinakilala sa akin ni Dr. Reyes si G. Bato, isang 58 taong gulang na negosyante. Nagkita kami sa isang cafe sa labas ng Ulaan Baatar. Dala ni G. Bato ang isang lumang photo album. Ito ay kuha at 30 taon na ang nakalipas sa NAIA. Habang tinitingnan ang litrato, nagtanong ako, paano po kayo napunta sa Pilipinas? Nagbalik tanaw si G. Bato. 2 taon pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Ako ay 28 taong gulang noon. At walang trabaho sa Mongolia. Narinig ko ang balita na isang construction company sa Pilipinas ang naghahanap ng mga manggagawang Mongol. Ipinakita niya ang mga litrato. 3 taong kontrata para magtrabaho sa isang construction site sa Pilipinas. Ang sahod ay katumbas ng 100,000 Mongolian tugrik kada buwan. Noong panahong iyon, ang average na sahod sa Mongolia ay 30,000 tugrik lang, kaya 26 na beses itong mas malaki. Nagulat ako. Kung ganoon po, siguradong marami ang nag-apply. Sa 500 na posisyon, 20,000 ang nag-apply, 45 ang ratio. Masuwerte akong nakapasa at dumating sa Pilipinas noong Marso, 30 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni G. Bato ang isang litratong kuha sa isang supermarket sa Pilipinas. Ang unang tingin ko sa Pilipinas ay nakagugulat. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mga convenience store na bukas 24,007. Ibang-iba sa Mongolia. Tiningnan ko ang ekspresyon ni G. Bato sa litrato. Isang mukha ng pagkamangha at pangarap. Anong trabaho po ang ginawa ninyo sa Pilipinas? Nagtrabaho ako sa construction site, tagakabit ng mga bakal. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. Mahirap pero hindi ako nagreklamo. Huminto sandali si G. Bato at uminom ng tsaa. Dahil sa Mongolia, 5 buwan lang kami makakapagtrabaho. Pero sa Pilipinas, 2 buwan akong tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya iyon. Nanikip ang dibdib ko. Ang isang bagay na normal para sa iba ay isang biyaya pala para sa ilan. Bumalik po ba kayo sa Mongolia pagkatapos ng 3 taon? Oo. Noong panahong iyon, mayroon akong katumbas ng 25 milyong tugrik sa aking bank account. Katumbas iyon ng 60 hanggang 70 taong pagtatrabaho sa Mongolia. May pagmamalaki sa boses ni G. Bato. Ginamit ko ang perang iyon para magbukas ng isang maliit na tindahan ng mga produktong Pilipino dito sa Ulaan Baatar. Nagbenta ako ng mga instant pancit, chichirya, at iba pang pagkain kinain ko sa Pilipinas. Naging matagumpay po ba agad ang negosyo ninyo? Hindi. Noong una, kakaunti ang customer, pero ilang taon ang lumipas, nagsimulang manood ang mga kabataang Mongol ng mga teleserye at biglang dumami ang mga customer. Ngumiti si G. Bato. Ngayon, may 3 branch na ako at nagtayo na rin ako ng kumpanyang nag-i-import ng mga produktong Pilipino. May 45 akong empleyado at lahat sila
ay mga kabataang marunong mag-Filipino. Habang nakikinig sa kanyang kuwento, napagtanto ko, hindi lang trabaho ang ibinigay ng Pilipinas sa Mongolia. Nagbigay ito ng pag-asa. Noong panahong nawalan na ng pag-asa ang lahat dahil sa pagbagsak ng Soviet Union, inilahad ng Pilipinas ang kanilang kamay at ang mga taong kumapit dito ang siyang bumalik at nagpabago sa Mongolia. Nagsaliksik pa ako ng maraming datos. Sa loob ng 10 taon mula 30 taon na ang nakalipas, humigit kumulang 30,000 manggagawang Mongol ang nagtrabaho sa Pilipinas at bumalik. Ginamit nila ang perang kinita nila para magtayo ng negosyo sa Mongolia at ipakilala ang mga produkto at kulturang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit ang Ulaan Baatar ngayon ay isang maliit na Maynila. Binisita ko rin ang opisina ng Department of Trade and Industry, DTI, ng Pilipinas sa Ulaan Baatar. Ipinakita sa akin ng direktor ang mga datos. Nagsimulang pumasok ng husto ang mga kumpanyang Pilipino sa Mongolia, 30 taon na ang nakalipas. Nagtayo ng mga condominium ang mga construction company at nagbukas ng unang branch ang isang malaking supermarket chain. Nagtanong ako, bakit po noong panahong iyon sila pumasok sa Mongolia? Itinuro ng direktor ang mapa. Dalawa ang dahilan. Una, ang mayamang mineral resources ng Mongolia. Sagana ang Mongolia sa tanso, coal, at ginto. Ang Pilipinas, bagamat malakas sa serbisyo at agrikultura, ay nangangailangan ng mga hilaw na materyales, kaya naging mahalagang partner ang Mongolia. Ang ikalawang dahilan ay geopolitikal. Nasa pagitan ng China at Russia ang Mongolia at mayroon itong komplikadong relasyon sa dalawang bansang ito. Sa kabilang banda, halos walang alitan sa kasaysayan ang Mongolia at Pilipinas. Noon ko lang naintindihan, ito ang dahilan kung bakit Pilipinas at hindi Tsina o Russia ang piniling partner ng Mongolia. Itinuro ng direktor ang labas ng bintana kung saan may isang Jollibee. Nakikita mo ba iyang fast food chain na iyan? Iyan ang pinakasikat dito. Nang Damanma, halos lahat ng kabataan doon kumakain. Noon ko napagtanto. Araw-araw, kumakain ako sa isang lugar na simbolo ng kulturang Pilipino. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking lolo. Lolo, may nalaman po ako na hindi ko alam noon. Ano iyon? Nalaman ko po kung ano ang kahulugan ng Pilipinas para sa atin. Noong panahong nahihirapan ang henerasyon ninyo, ang Pilipinas ang tumulong sa atin. Kaya tayo nabubuhay ng ganito ngayon. Nanahimik sandali ang aking lolo bago nagsalita. Ganoon pala. Naintindihan mo na pala. Sinabi kong iwasan mo ang kultura ng dayuhan dahil nag-aalala akong baka makalimutan mo ang ating pagkakakilanlan. Pero hindi ibig sabihin noon nakalimutan mo na rin ang utang na loob. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Ang Pilipinas, mula sa isang bansang tumulong, ngayon ay naging pangarap na ng Mongolia. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahulugan nito, 1 buwan ang lumipas. Para sa aking klase, kailangan kong maghanda ng isang presentasyon tungkol sa pagbabago ng tiwala ng mga bansa noong panahon ng pandemya. Sinabi ng propesor, sa oras ng krisis, makikita ang tunay na lakas ng isang bansa. Dahil naranasan ninyo mismo ang panahon ng COVID, gamitin ninyo ang inyong mga alaala para sa inyong pagsasaliksik. Naghanap ako ng mga materyales sa library. Sa archives ng National Library of Mongolia, nakita ko ang mga dyaryo mula 5 taon na ang nakalipas. Napansin kong napakaraming artikulo tungkol sa Pilipinas. Ang unang titulo na nakakuha ng pansin ko ay Pilipinas. Nagtagumpay na kontrolin ang pagkalat ng virus sa loob ng 1 buwan. Binasa kong mabuti ang artikulo. 5 taon na ang nakalipas, nang magkaroon ng malawakang outbreak sa Pilipinas, inakala ng buong mundo na katapusan na nila. Ngunit sa loob ng 1 buwan, ganap nilang nakontrol ang sitwasyon. Paano? Inilarawan sa artikulo ang kanilang masusing contact tracing, transparent na pag-uulat ng impormasyon, at ang diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Naghanap ako ng kasunod na artikulo. Mongolia. Agarang umangkat ng mga test kit mula sa Pilipinas. 5 taon na ang nakalipas, umangkat ang gobyerno ng Mongolia
ng 50,000 test kit mula sa Pilipinas. Sinipi ang sinabi ng Mongolian Health Minister noon. Ang mga test kit mula sa Pilipinas ay may 98% accuracy rate, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ginawa namin ang pinakamahusay na desisyon para protektahan ang buhay ng aming mga mamamayan. Nagtaka ako, paano binago ng virus ang pananaw ng mga Mongol sa Pilipinas? Para sa aking assignment, binisita ko ang Mongolian Social Survey Research Institute. Ipinakita sa akin ng direktor ang isang makapal na ulat. 5 taon na ang nakalipas sa aming survey para sa Most Admired Country, pang-5 ang Pilipinas. Nangunguna ang Amerika at pangalawa ang Germany. Ngunit, 1 taon matapos kumalat ang virus, umakyat sa unang pwesto ang Pilipinas. Nagulat ako, mula pang-5, naging una sa loob ng 1 taon. Tumango ang direktor. Dahil sa kanilang pagtugon, nakita ng aming mga mamamayan ang kanilang transparent na pamamahala, mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, at sistematikong pagtugon sa krisis, kaya nagbago ang kanilang pananaw. Humingi pa ako ng karagdagang datos. Ipinakita niya ang resulta ng survey. 81% ng mga Mongol ang nagsabing ang Pilipinas ang may pinakamahusay na pagtugon sa pandemya. At 67% ang nagsabing mas nagtiwala sila sa mga produktong gawa sa Pilipinas. Habang tinitingnan ang mga numero, napaisip ako, isang bansang hindi natitinag sa gitna ng krisis. Iyon ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. Kinapanayam ko ang isang doktor na Mongol na gumamit ng mga test kit mula sa Pilipinas noon. Nakilala ko si Dr. Bat sa Ulaan Baatar Central Hospital. Naaalala niyo po ba ang sitwasyon 5 taon na ang nakalipas? Seryosong sumagot si Dr. Bat. Oo naman, iyon ang pinakamahirap na panahon sa aking karera bilang doktor. Kulang kami sa test kit at hindi namin matukoy kung nasaan ang mga nahawaan. Narinig ko po na gumamit kayo ng mga test kit mula sa Pilipinas. Oo, lahat ng test kit na ginamit sa aming ospital ay gawa sa Pilipinas. Tinanong ko, bakit po produktong Pilipino ang pinili ninyo? Malinaw na sumagot si Dr. Bat. Dahil sa accuracy, 98% ang accuracy ng mga test kit mula sa Pilipinas. Ang galing sa Tsina ay 85%. At ang galing sa Russia ay 84%. Buhay ang nakataya rito, kaya syempre, pipiliin namin ang pinakatumpak. Maingat akong nagtanong. Nagbago po ba ang pananaw ninyo sa Pilipinas noon? Nag-isip sandali si Dr. Bat bago sumagot. Ganap na nagbago. Dati, iniisip ko lang na ang Pilipinas ay bansa ng mga teleserye at magagandang beach. Pero dahil sa krisis, napagtanto ko, isang tunay na technology powerhouse ang Pilipinas. Isang bansang ginagawang oportunidad ang krisis. Dagdag pa ni Dr. Bat. May anak akong high school. Dati, plano kong pag-aralin siya sa Amerika. Pero nang makita ko ang pagtugon ng Amerika, nagbago ang isip ko. Ngayon, naghahanda siyang mag-aral sa Pilipinas. Nagulat ako sa narinig ko. Isang virus ang nagpabago sa landas ng isang pamilya. Para sa aking presentasyon, kinapanayam ko rin ang isang Pilipinong naninirahan sa Ulaan Baatar noon. Nakilala ko si G. Park, ang may-ari ng isang Pinoy restaurant. Kamusta po ang negosyo noon? Bumuntong hininga si G. Park. Muntik na akong malugi. 3 buwan akong nagsara, pero ilang buwan ang lumipas. May kakaibang nangyari. Ano po iyon? Biglang hinanap ng mga Mongol ang pagkaing Pinoy. Lalo na ang mga kabataan. Ipinakita ni G. Park ang menu niya noon. Biglang dumami ang order ng sinigang. Siguro nabalitaan nilang mabuti ito sa immune system. Nagulat ako. Talaga po? Oo. May lumabas na balita sa international media na ang mababang bilang ng namamatay sa Pilipinas ay dahil sa hilig nila sa mga maasim na sabaw tulad ng sinigang. Hindi man ito scientifically proven, ang mahalaga ay naniwala ang mga Mongol. Nagpatuloy si G. Park. 5 taon na ang nakalipas, 50 bowls ng sinigang lang ang nabebenta ko sa isang buwan. Pagkatapos noon, naging 500. 10 beses na pagtaas. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dormitoryo at inayos ang aking presentasyon. Habang ginagawa ito,
may napagtanto ako. Sa gitna ng krisis, muling napatingin ang Mongolia sa Pilipinas. Hindi lang dahil magaling sila sa kalakalan. Nakuha ng Pilipinas ang tiwala ng kanilang mamamayan sa pamamagitan ng transparent na impormasyon, tinulungan ang mundo sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at nalampasan ang krisis sa pamamagitan ng sistematikong pamamahala. Ito ang tumatak sa isipan ng mga Mongol bilang modelo ng isang maunlad na bansa. Sa huling slide ng aking presentasyon, isinulat ko, ang krisis ay nagpakita ng tunay na lakas ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng krisis, pinatunayan ng Pilipinas ang kanilang halaga at nakuha ang tiwala ng Mongolia. Kinabukasan, nagpresenta ako sa klase. Pagkatapos, sinabi ng propesor, mahusay na presentasyon. Nakuha ni Miss Batjargal ang pinakapunto. Sa diplomasya, ang pinakamahalaga ay tiwala. Nag-ipon ng tiwala ang Pilipinas sa gitna ng krisis. At iyon ang dahilan kung bakit 80% ng mga Mongol ngayon ay sumusuporta sa economic integration sa kanila. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ng isang kaklase. Batjargal, ang galing ng presentation mo. Pero 'di ba, ayaw mong mag-aral ng Filipino noon? Ngumiti ako at sumagot, oo nga. Pero nagbago na ang isip ko. Naintindihan ko na para maunawaan ang Pilipinas, kailangan kong matutunan ang kanilang wika. Mula ng araw na iyon, nag-enroll ako sa Filipino Language Center. Gamit ang diksyonaryong ginawa ni Dr. Reyes, 2 buwan na ang lumipas. Isa na akong estudyante ng Filipino. Noong una, nahihirapan ako, pero unti-unti. Naging masaya ang pag-aaral ko. Lalo na ang diksyonaryo ni Dr. Reyes, napakalaking tulong nito. Ang bawat salita ay may paliwanag tungkol sa kultura, kaya hindi lang wika ang natututunan ko, kundi pati na rin ang kulturang Pilipino. Isang araw, sa aming klase sa diplomasya, nagbigay ang propesor ng isang group project. Magsaliksik kayo tungkol sa Filipinization ng Ulaan Baatar at gumawa ng ulat. Huwag lang bilangin ang mga signboard. Suriin ninyo ng malalim kung bakit nangyari ang fenomenong ito. Bumuo ako ng grupo, kasama ang ilang kaklase. Nagsimula kami sa isang survey. Nilakad namin ang pangunahing kalsada sa sentro ng Ulaan Baatar at binilang ang bawat signboard. Sa 100 signboard, 62 ang nasa Filipino. Pinakamarami ang mga restaurant, sunod ang mga convenience store, cafe, at tindahan ng damit. Sabi ng isang kagrupo ko, kung signboard lang ang pagbabatayan, para na tayong nasa Maynila. Tumango ako, pero napaisip, baka ang tunay na mahalaga ay hindi ang mga nakikitang signboard. Iminungkahi ko sa aking mga kagrupo. Paano kung mag-survey tayo dito sa campus? Alamin natin kung gaano kadalas gamitin ng mga estudyante ang Filipino. Sumang-ayon silang lahat. Gumawa kami ng survey form at ipinamahagi sa 100 estudyante. Simple lang ang mga tanong. Sumasang-ayon ka ba sa economic integration sa Pilipinas? Ano ang language setting ng iyong smartphone? Nagtiwala ka ba sa mga produktong Pilipino? Ilang araw ang lumipas, lumabas ang resulta. Nagulat ako. Sa unang tanong, 78% ang sumang-ayon sa economic integration. Ang pangalawang tanong, ang mas nakagugulat, 58% ng mga estudyanteng nasa 20s ang nagsabing ang language setting ng kanilang smartphone ay Filipino. Tiningnan ko ang sarili kong telepono, nakaset sa Mongol, pero ang telepono ng katabi kong kagrupo, nakaset sa Filipino. Tinanong ko siya, bakit naka-Filipino ang setting mo? Sumagot siya na para bang ito ang pinakanatural na bagay. Para matuto ako, at saka mas sanay na ako sa interface na Filipino. Noon ko naintindihan, mas nakagugulat pa sa mga signboard ang katotohanang ang wika sa aming mga palad ay nagbago na. Ang tahimik na revolusyon ng wikang Filipino na bumalot sa Ulaan Baatar ay mas malalim pa sa kung ano ang nakikita. Sa aming ulat, isinulat namin, mga signboard, convenience store, bus, paaralan lahat sa Ulaan Baatar ay nababalot na sa Filipino. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa mga bagay na hindi nakikita. Ang mga smartphone ng kabataan, ang kanilang pananalita, ang kanilang mga pangarap lahat ay nakaturo sa Pilipinas.
Binasa ng propesor ang aming ulat at binigyan kami ng mataas na marka. Mahusay na pagsusuri. Iyan ang tinatawag na soft power. Hindi sa pamamagitan ng militar o tulong pinansyal, kundi sa pamamagitan ng kultura, nakuha nila ang puso ng ibang bansa. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ko si Dr. Reyes. Ipinakita ko sa kanya ang aming ulat. Ngumiti siya, matapos itong basahin. Magaling ba, Jargal? Naaalala mo ba noong una kang pumunta sa opisina ko? Noong panahong iyon, may pag-aalinlangan ka sa Pilipinas. Nahiya ako at yumuko. Pasensya na po. Hindi ko pa po kasi alam noon. Hindi natural lang ang reaksyon mo. Gusto mong protektahan ang iyong pagkakakilanlan. Tumingin ang propesora sa labas ng bintana. Pero ngayon, naiintindihan mo na, hindi ba, na ang pag-aaral ng Filipino ay hindi nangangahulugang tatalikuran mo na ang pagiging Mongol. Tumango ako. Opo, Professor. Naiintindihan ko na po ngayon na posible palang mahalin ang dalawang kultura. Tinapik ng propesora ang aking balikat. Tama, iyan ang paraan ng pamumuhay sa ika-21 siglo. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dormitoryo at binago ang setting ng aking telepono. Pinalitan ko ang wika sa Filipino. Habang tinitingnan ang mga salitang lumabas sa screen, napaisip ako. Hindi ito pagsuko, ito ay isang pagpili. Isang pagpili para makita ang mas malawak na mundo, para magkaroon ng mas maraming oportunidad. At ngayon, alam ko na, ang tunay na dahilan kung bakit mas inuuna ng mga kabataang Mongol ang pag-aaral ng Filipino kaysa sa Ingles. Dahil ang Filipino, para sa amin, ay hindi lang isang banyagang wika. Ito ang pinto patungo sa aming kinabukasan. Tinawagan ko ang aking lolo. Lolo, nag-aaral po ako ng Filipino. Nanahimik sandali ang lolo ko bago nagtanong. Ganoon ba? Ibig sabihin, nakalimutan mo na na isa kang Mongol? Ngumiti ako at sumagot. Hindi po, lolo. Mongol pa rin po ako. Pero ngayon, isa na akong Mongol na marunong mag-Filipino. Bumuntong hininga ng malalim ang aking lolo. Mabuti kung ganoon. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Ulaan Baatar ay nagniningning dahil sa mga signboard na nasa wikang Filipino. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko ang aking kinabukasan. Isang diplomat na magiging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Iyon ang pangarap kong maging. 3 buwan ang lumipas. Nakakapagsalita na ako ng simpleng Filipino. Ang mga natutunan ko sa Filipino Language Center ay agad kong nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sa pagbili sa convenience store, pag-order sa cafe, pagsakay sa bus sa Ulaan Baatar, sapat na ang marunong kang mag-Filipino para mabuhay. Isang araw, sa aming klase sa diplomasya, nag-anunsyo ang propesor ng bagong paksa. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa Resource Cooperation Strategy ng Pilipinas at Mongolia. Partikular nating tatalakayin ang Copper Cooperation Project. Nakikinig akong mabuti. Pamilyar sa akin ang salitang tanso. Dahil sa aking bayan sa bayan Ulji, mayroon din kaming minahan ng tanso. Ipinakita ng propesor ang mga datos. Ang Mongolia ay ang ika-5 pinakamalaking producer ng tanso sa mundo. Ngunit mayroon tayong isang problema. Marunong tayong magmina ng tanso, pero wala tayong teknolohiya para iproseso ito. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Kung ganoon po, ano ang ginagawa natin ngayon? Kasalukuyan, ini-export natin ang hilaw na tanso sa Tsina. Pinoproseso nila ito at ibinebenta sa 10 beses na mas mataas na presyo. 10% lang ng kita ang nakukuha natin. Nagulat ako, galing sa aming lupa ang yaman, pero 10% lang ang para sa amin? Nagpatuloy ang propesor. Ngunit kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas, magbabago ang lahat. Mayroon silang teknolohiya sa pagmamanupaktura, ngunit kulang sila sa likas na yaman. Kaya't ito ay isang win-win situation. Nagbigay ang propesor ng isang konkretong halimbawa. 2 taon na ang nakalipas, isang malaking kumpanyang Pilipino ang nagtayo ng isang copper smelter dito sa Mongolia. Ang Mongolia ang nagbibigay ng tanso,
May 800 manggagawang Mongol ang nagtatrabaho sa smelter na iyon, at ang average na sahod nila ay 3 beses na mas malaki kaysa sa average sa Mongolia. Nagtaas ako ng kamay. Professor, bakit po hindi natin ito ginawa ng mas maaga? Itinuro ng professor ang mapa. Dahil sa heopolitika, nasa pagitan tayo ng Tsina at Russia. Kailangan nating isaalang-alang ang ating relasyon sa kanila. Pero iba ang Pilipinas. Bakit po? Walang makasaysayang alitan ang Mongolia at Pilipinas. Matagal na tayong may ugnayan, at sa modernong panahon, isa na silang economic partner. Ito ang dahilan kung bakit Pilipinas, at hindi China o Russia, ang piniling partner ng Mongolia. Pagkatapos ng klase, gusto ko pang malaman ang higit pa. Tinanong ko ang profesor. Professor, maaari po ba naming bisitahin ang smelter na iyon? Pumayag siya. Magandang ideya, kokontakin ko sila para sa inyo. 1 linggo ang lumipas, kasama ang 4 kong kaklase, nagbiyahe kami ng 3 oras mula Ulaan Baatar papunta sa smelter. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang Pilipinong manager, si G. Sato. Welcome! Narinig ko, mga estudyante kayo ng diplomasya. Giniya kami ni G. Sato sa loob ng planta. Umiikot ang malalaking makina at abala ang mga manggagawa. Ano po ba ang eksaktong ginagawa ninyo rito? Paliwanag ni G. Sato, ang hilaw na tanso na minimina sa Mongolia ay dinadalisay namin dito para maging 99.9% pure copper. Ginagamit ang tansong ito para gumawa ng mga kable, semiconductor, at baterya. Gaano po karami ang produksyon ninyo sa isang taon? 50,000 tonelada. At 70% nito ay ini-export sa Pilipinas. Nagulat ako. 70%? Oo. Kailangan ng Pilipinas ng tanso. At kailangan namin ng isang matatag na merkado. Pareho tayong nakikinabang. Inikot namin ang planta. Nakita namin ang mga manggagawang Mongol na nagtatrabaho kasama ang mga inhinyerong Pilipino. Nilapitan ko ang isang manggagawang Mongol. Gaano ka nakatagal dito? Sumagot ang isang lalaking mukhang 28 taong gulang. 2 taon na. Noong una, tagabuhat lang ako. Pero ngayon, natuto na ako ng primary processing. Magkano ang sahod mo? May pagmamalaki niyang sinabi, 1.5 milyong tugrik. Ang ama ko ay isang pastol at ang kinikita niya sa isang taon ay 5 milyong tugrik. Kinikita ko iyon sa loob ng 4 na buwan. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Masaya ka ba sa trabaho mo? Oo naman. Dito, nagtatrabaho ako, natututo ng Filipino, natututo ng teknolohiya, at kumikita. Pagkatapos ng 3 taon, maaari raw akong mag-training sa main office nila sa Pilipinas. Parang nangangarap siyang ngumiti. Pangarap kong makapunta sa Pilipinas para matuto pa. Habang paalis sa planta, tinanong ko si G. Sato, bakit po namumuhunan ng ganito ang mga kumpanyang Pilipino sa Mongolia? Prangka siyang sumagot. Para bawasan ang pag-asa sa isang partikular na bansa, marami sa mga kritikal na mineral na kailangan ng Pilipinas ay inaangkat. Kung maputol ang supply, hihinto ang industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Ganoon din po ba ang iniisip ng Mongolia? Eksakto, halos lahat ng export ng Mongolia ay napupunta sa isang bansa lang. Kung babaan nila ang presyo, wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin ng isa't isa. Noon ko lubusang naintindihan. Hindi lang ito simpleng economic cooperation. Ito ay isang survival strategy. Pinupunan ng Pilipinas at Mongolia ang kahinaan ng isa't isa at ibinabahagi ang kanilang kalakasan. Sila ay tunay na magkatuwang. Habang pabalik sa Ulaan Baatar, napaisip ako. Hindi lang sa pamamagitan ng kultura nakuha ng Pilipinas ang puso ng Mongolia. Nakuha nila ito sa pamamagitan ng tunay na partnership, respeto, kooperasyon, at pag-unlad. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit 100% ng mga Mongol ay nagnanais ng economic integration sa Pilipinas. Gabi na, nang makabalik ako sa dormitoryo at sinimulan ang aking ulat. Ang pamagat, Resource Cooperation ng Pilipinas at Mongolia. Isang modelo ng tunay na partnership. Habang nagsusulat, napagtanto ko, ito ang diplomat na pangarap kong maging. Isang tulay sa pagitan ng dalawang bansa
na lumilikha ng kooperasyon na kapaki-pakinabang sa lahat. Iyon ang gusto kong maging. 4 na buwan ang lumipas. Sapat na ang galing ko para makapagsulat ng simpleng sanaysay sa Filipino. Natuwa si Dr. Reyes sa aking pag-unlad. But Jargal, ang bilis mong matuto. Kung ganito, pwede ka nang mag-apply sa Philippine Studies Hub University Program sa susunod na taon. Nagtanong ako, ano po iyon? Paliwanag niya. 2 taon na ang nakalipas, napili ang universidad natin bilang isang hub university na suportado ng gobyerno ng Pilipinas. Mayroon itong scholarship, student exchange, at job placement system sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ko. Scholarship po sa Pilipinas? Oo. 1 taon kang mag-aaral sa University of the Philippines o sa Ateneo de Manila University. Sagot lahat ng gastos. Kumabog ang dibdib ko. Makakapunta ako mismo sa Pilipinas. Professor, kaya ko po kayang mag-apply? Ngumiti ang propesora. Oo naman. Sapat na ang galing mo. Nang gabing iyon, sinimulan kong ihanda ang aking final paper. Ang tema, bakit pinili ng mga kabataang Mongol ang Pilipinas? Nagpa siya akong magdaos ng isang focus group discussion. Nagimbita ako ng 10 estudyante mula sa iba't ibang kurso para makuha ang kanilang mga opinyon. 1 linggo ang lumipas. Ginanap ang diskusyon sa isang cafe na tinatawag na Manila Dream Cafe. Ang mga dumalo ay mula 20s hanggang 30s mga estudyante, empleyado, at negosyante. Ang unang tanong ko, para sa inyo, ano ang kahulugan ng Pilipinas? Unang nagtaas ng kamay si Solomon, 26. Para sa akin, ang Pilipinas ay oportunidad. Galing ako sa probinsya at mahirap kami. Pagkatapos ng high school, walang trabaho, kaya pumunta ako sa Ulaan Baatar. Nagpatuloy siya. Aksidente kong nakita ang ad ng Filipino Language Center at nagsimula akong mag-aral. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Mongolian branch ng isang car manufacturer na Pilipino at sumasahod ng 2 milyong tugrik. Nagulat ako. 2 milyong tugrik? Oo. Ang ama ko, kahit buong buhay magtrabaho, hindi niya kikitain iyan. Sumunod ang isang 22 taong gulang na babae. Para sa akin, ang Pilipinas ay pangarap. Bata pa lang ako, fan na ako ng mga teleserye. Gusto kong maintindihan ang mga lyrics ng OPM kaya ako nag-aral ng Filipino. Ngayon, natanggap ako bilang exchange student sa University of the Philippines. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa Pilipinas. 10 taon na ang nakalipas, hindi ko ito maiisip. Nagbigay ng ibang pananaw ang isang 29 na taong gulang na lalaki. Para sa akin, ang Pilipinas ang modelo ng kinabukasan ng Mongolia. 60 taon na ang nakalipas, mahirap din sila tulad natin, hindi ba? Buong tiwala niyang sinabi. Pero ngayon, isa na silang economic power. Naniniwala akong kaya ring umunlad ng Mongolia tulad ng Pilipinas. Nagtanong pa ako, bakit Pilipinas at hindi ibang malalaking bansa? Sumagot ang isang negosyanteng nasa 30s. Masyadong malaki ang ibang bansa. Kapag nakipagtulungan tayo, baka lamunin lang tayo, pero iba ang Pilipinas. Paliwanag niya, wala tayong malaking alitan sa kasaysayan, kaya komportable tayo. Dagdag ng isang babaeng estudyante, at nirerespeto nila tayo. Ang ibang bansa, tinitingnan ang Mongolia na parang probinsya o sakop nila, pero ang Pilipinas, tinitingnan tayo bilang isang pantay na partner. Ibinato ko ang pinakamahalagang tanong. Naniniwala ba talaga kayo na dapat magkaroon ng economic integration ang Mongolia at Pilipinas? Tumahimik sandali. Maingat na nagsalita ang isang lalaking nasa 20s. Sa totoo lang, ang buong integrasyon ay mahirap mangyari. Hindi papayag ang mga kalapit nating bansa. At malayo rin tayo sa isa't isa. Nag-isip siya. Pero ang mas malapit na economic cooperation ay posible at kailangan. Sumang-ayon ang iba, sabi ni Solomon. Mas angkop siguro ang salitang partnership kaysa integration. Ibibigay ng Pilipinas ang teknolohiya at kapital at ibibigay ng Mongolia ang likas na yaman at merkado. Ngumiti siya. At sa kultura, parang integrated na tayo. Halos lahat ng kabataan dito,
nanonood ng teleserye, nakikinig sa OPM, at kumakain ng pagkaing Pinoy. Ang huling tanong ko, saan ninyo nakikita ang Mongolia pagkatapos ng 10 taon? Nagniningning ang mata ng isang 20 taong gulang na babae. Naniniwala akong magiging isang tunay na Little Manila ang Ulaan Baatar. Kahit ngayon, marami ng signboard sa Filipino, pero pagkatapos ng 10 taon, mas marami pa. Nagbigay ng mas malaking pananaw ang 20 taong gulang na lalaki. Naniniwala akong magiging logistics hub ng Northeast Asia ang Mongolia. Kung ililipat ng mga kumpanyang Pilipino ang kanilang mga pabrika dito, maaaring maging isang manufacturing base ang Mongolia. Pagkatapos ng diskusyon, napagtanto ko, ang himala ng 30 taon na nagsimula sa teleserye at natapos sa trabaho at edukasyon, iyon ang realidad na nararanasan namin ngayon. Ang huling pangungusap, pinili ng mga kabataang Mongol ang Pilipinas, hindi dahil sa lakas militar o tulong pinansyal, kundi dahil sa respeto at kooperasyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng soft power sa ika-21 siglo. Kinabukasan, ipinasa ko ang ulat. Tinawag ako ng propesor. Batjargal, mahusay na ulat. Mag-apply ka na sa Philippine Studies Hub University Program sa susunod na taon. Gagawa ako ng recommendation letter para sa iyo. Halos maiyak ako sa tuwa. Salamat po, Professor. Tinapik niya ang aking balikat. Handa ka na para maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. 5 buwan ang lumipas. Nag-apply ako sa programa at nakapasa sa screening. Ang huling panayam na lang ang natitira. Nang malaman ko ang petsa, pinuntahan ko si Dr. Reyes. Professor, paano po ako maghahanda? Ngumiti siya. Huwag kang kabahan. Maging tapat ka lang kung bakit mo gustong mag-aral tungkol sa Pilipinas. Tumango ako at nagtanong, maganiming takanong adda, nagalasada apatda. Professor, may isa po akong katanungan. Sino po ang unang gumamit ng diksyonaryong ginawa ninyo? Nag-isip siya at kumuha ng isang lumang litrato. Siya. Sa litrato, isang lalaking nasa 20s ang may hawak ng diksyonaryo. Isa siya sa mga unang estudyante ng Filipino Language Center. Nang una kong i-publish ang diksyonaryo, siya ang unang bumili at nagbasa. Tinitigan kong mabuti ang litrato. Parang pamilyar ang mukha. Ano na po ang ginagawa niya ngayon? May pagmamalaking sinabi ng propesora. Siya ang Vice Minister ng Economic Planning ng Mongolia. Nagulat ako. Vice Minister? Oo. Nag-aral siya ng Filipino sa center, nag-aral sa Pilipinas, bumalik, at pumasok sa gobyerno. Siya ngayon ang namamahala sa economic cooperation ng Mongolia at Pilipinas. Noon ko naintindihan. Hindi eksaherasyon na ang isang lumang diksyonaryo ng isang propesora ay nagbago sa landas ng isang bansa. Ang estudyanteng nag-aral gamit ang diksyonaryong iyon ang siyang namumuno ngayon sa pakikipagtulungan ng Mongolia sa Pilipinas. Grabe po, Professor. Umiling ang propesora. Hindi lang ito dahil sa akin. Ito ay resulta ng 30 taong tiwala na binuo ng Pilipinas at Mongolia. Nang araw na iyon, pumunta ako sa panayam. 3 ang nag-interview at isa sa kanila ay ang lalaki sa litrato, ang Vice Minister ng Economic Planning. Nagsimula ang panayam at siya ang unang nagtanong, Miss Batjargal, bakit mo gustong mag-aral tungkol sa Pilipinas? Prangka akong sumagot. Noong una po, may pag-aalinlangan ako sa Pilipinas. Dahil natatakot akong baka mawala ang aking pagkakakilanlan. Tumango ang Vice Minister. Vice Minister. Pero nang dumating ako sa Ulaan Baatar, naintindihan ko kung ano ang kahulugan ng Pilipinas para sa Mongolia. Nagpatuloy ako. Inilahad ng Pilipinas ang kanilang kamay noong panahong pinakamahirap para sa amin. Nagbigay sila ng trabaho, nagturo ng teknolohiya, at ibinahagi ang kanilang kultura. At higit sa lahat, nirespeto nila kami. Ngumiti ang Vice Minister. Magandang sagot. Isa pang tanong, kung makakapag-aral ka sa Pilipinas at bumalik dito, ano ang gusto mong gawin? Walang alinlangan akong sumagot. Gusto ko pong maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Tulad ng ginawa ni Dr. Reyes sa kanyang diksyonaryo, gusto ko ring, bilang isang diplomat, na palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Mongolia.
Tumango ang Vice Minister. 13 taon na ang nakalipas, nag-aral din ako sa Filipino Language Center gamit ang diksyonaryo ni Dr. Reyes. Ang diksyonaryong iyon ang nagpabago sa buhay ko. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Magiging ganyan ka rin. Mag-aral ka sa Pilipinas, bumalik, at gumawa ng daan para sa susunod na henerasyon. Isang linggo pagkatapos ng panayam, lumabas ang resulta. Nakapasa ako. 1 taon akong mag-aaral sa University of the Philippines. Nang ibalita ko ito kay Dr. Reyes, naluluha siya. Congratulations, Batjargal. Ipinagmamalaki kita. Dahil po sa inyo, Professor, dahil po sa inyo, nagbago ang buhay ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Hindi. Dahil iyan sa iyong pagsisikap. Ngayon, ikaw na ang magsusulat ng susunod na kabanata ng kuwentong sinimulan ko, 30 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking lolo. Lolo, pupunta po ako sa Pilipinas. 1 taon po akong mag-aaral sa University of the Philippines. Nanahimik sandali ang lolo ko bago nagsalita. Mabuti kung ganoon. Mag-aral ka ng mabuti. At huwag mong kalilimutan na isa kang Monggol. Ngumiti ako. Hindi ko po kalilimutan, lolo. Pupunta ako sa Pilipinas para sa Mongolia. 1 taon ang lumipas. Bumalik ako mula sa Maynila. Pagdating ko sa airport, ibang tao na ako kumpara sa umalis 1 taon na ang nakalipas. Marami akong natutunan sa Pilipinas. Hindi lang tungkol sa diplomasya, kundi pati na rin sa kasaysayan ng kanilang pag-unlad at higit sa lahat, ang diwa ng mga Pilipino. Mula sa pagkawasak pagkatapos ng digmaan, sa mga krisis sa ekonomiya, hanggang sa pandemya, sa bawat pagkakataon, bumabangon ang Pilipinas at lalong tumitibay. Gusto kong dalhin ang diwang iyon sa Mongolia. Pagdating ko sa Ulaan Baatar, sinalubong ako ni Dr. Reyes. Welcome back, Batjargal. 1 taon din iyon. Niyakap ko siya. Professor, maraming salamat po. Ngumiti siya. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ipasa mo sa susunod na henerasyon ang mga natutunan mo. Ilang araw ang lumipas, ipinresenta ko ang aking graduation thesis. Ang tema, ang kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at Mongolia, mula soft power tungo sa strategic partnership. Puno ang lecture hall ng mga propesor at estudyante. Buong tiwala kong sinimulan ang aking presentasyon. 30 taon na ang nakalipas. Nagdala ang Pilipinas ng isang diksyonaryo sa Mongolia. Hindi lang ito isang simpleng libro. Ito ay pag-asa, oportunidad, at kinabukasan. Tiningnan ko si Dr. Reyes. Ngumiti siya at tumango. Ang mga estudyanteng nag-aral gamit ang diksyonaryong iyon ay mga lider na ngayon ng lipunang Monggol, mga opisyal ng gobyerno, negosyante, propesor. Sila ang namumuno sa kooperasyon sa Pilipinas. Nilipat ko ang slide. Ang dahilan kung bakit 80% ng mga Monggol ay nagnanais ng economic integration sa Pilipinas ay simple lang dahil nirespeto nila tayo. Nilakasan ko ang aking boses. Ang ibang bansa, tinitingnan tayo na parang sakop nila. Pero iba ang Pilipinas. Tiningnan nila tayo bilang isang pantay na partner. Nang matapos ang presentasyon, umugong ang palakpakan, tumayo ang dekano. Mahusay na presentasyon. Si Miss Batjargal ay isa ng karangalan ng ating universidad. Sa araw ng graduation, napili ako bilang outstanding graduate at nakatanggap ako ng isang nakagugulat na balita. Gusto akong kunin ng Ministry of Foreign Affairs ng Mongolia bilang isang bagong diplomat. Agad akong pumayag. Ang sandaling katuparan ng aking mga pangarap. Bago ako magsimula sa trabaho, dumalaw ang aking lolo sa Ulaan Baatar. Unang beses niyang pumunta sa kabisera sa loob ng 30 taon. Inikot ko siya sa syudad. Lolo, tingnan ninyo, ang daming signboard sa Filipino, di ba? Nagtatakang tumingin ang lolo ko sa paligid. Oo nga, ang dami. Akalain mong nasa Mongolia pa tayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Lolo, noong una akong dumating dito, ayaw ko. Pakiramdam ko. Ang pag-aaral ng Filipino at pag-unawa sa kanilang kultura ay hindi nangangahulugang hindi na ako isang Mongol,
Ngumiti ako. Isa po akong Mongol na mahal ang dalawang kultura. Naluluha, may inabot sa akin ang aking lolo. Isang magandang barot saya. Gusto ko ring mahalin mo ang dalawang kultura, apo. Ito ang regalo ko sa iyo. Niyakap ko ng mahigpit ang aking lolo. Kinabukasan, ang una kong araw sa Ministry of Foreign Affairs. Ang una kong trabaho, isang economic cooperation meeting kasama ang Philippine Embassy. Pagpasok ko sa conference room, sinalubong ako ng Philippine Ambassador. Nice to meet you, Diplomat Badjargal. Sumagot ako sa matatas na Filipino. Ikinagagalak ko rin po kayong makilala, Ambassador. Nag-aral po ako sa University of the Philippines, 1 taon na ang nakalipas. Nagulat ang ambassador. Wow, ang galing ninyong mag-Filipino. Nag-aral po ako gamit ang diksyonaryo ni Dr. Reyes. Ngumiti ang ambassador. Ah, ang sikat na diksyonaryong iyon. Kilala rin iyan sa Pilipinas. Nagsimula ang meeting, at ako ang nagsilbing interpreter. Salitan sa Filipino at Mongol, ipinapahayag ko ang saloobin ng dalawang bansa. Noon ko napagtanto, ito ang pangarap kong maging. Isang tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Iyon ako. Pagkatapos ng meeting, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga lansangan ng Ulaan Baatar ay puno pa rin ng mga signboard sa Filipino. Pero hindi na ako natatakot. Sa halip, ipinagmamalaki ko dahil ang bawat signboard na iyon ay patunay ng 30 taong tiwala na aming binuo. Ang Pilipinas, mula sa isang bansang tumulong, ngayon ay naging pangarap na ng Mongolia. At ako, naging bahagi na ng pangarap na iyon. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Dr. Reyes. Professor, naging maayos po ang unang araw ko. Maraming salamat po talaga. Malambing siyang sumagot. Magaling, Batjargal. Ngayon, ikaw na ang gagawa ng daan para sa susunod na henerasyon. Ngumiti ako. Opo, Professor. Tulad ng natutunan ko, tutulungan ko rin ang susunod na henerasyon na mahalin ang dalawang kultura. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas. Ang gabi sa Ulaan Baatar ay nagniningning dahil sa mga signboard sa Filipino. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko ang hinaharap. Isang mas maliwanag na bukas na sabay na bubuuin ng Pilipinas at Mongolia. Habang pinapakinggan ninyo ang kuwentong ito, ano ang inyong naiisip? Hindi ba't kahanga-hanga na ang isang bansa, hindi sa pamamagitan ng lakas militar o tulong pinansyal, kundi sa pamamagitan lamang ng kultura at edukasyon, ay kayang makuha ang puso ng mamamayan ng ibang bansa? Sa loob ng 30 taon, nagtanim ng pag-asa ang Pilipinas sa Mongolia, at ngayon, ang pag-asang iyon ay namumunga na. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe, mas marami pa kaming ibabahaging mga nakakaantig na kwento. Ito po ang inyong lingkod na nagbabahagi ng mga kuwentong puno ng inspirasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat.